Hello mga ka-OFE! Magandang umaga, hapon o gabi at kung saan man po kaya naroon sa mundo. So para po sa mga bago lang sa ating community, kami po ang Overseas Filipino Entrepreneurs, isang platform na nagbibigay ng kaalaman at inspirasyon sa bawat OFW pagdating sa mindset, pag-iinvest at pagnenegosyo. So ang mission po natin dito is tulungan ang bawat OFW na maging isang OFE. So from working abroad to building a brighter future through entrepreneurship. And of course, don't forget to subscribe to our social media pages. Yan, makikita po natin sa ating screen. Facebook and YouTube. And syempre, for more episodes and updates sa ating OF experience. So, welcome po sa ating episode 10 of Season 8. Tara na at simulan na po natin magkwentuhan. Ako po si Cheska, ang makakasama niyo for tonight together with... Ako nga pala si Jan. Ang tagal ko nang hindi nag-host. Hello, Cheska. Hello. Hello, Tita Jan. Yun talaga yung Ayan. intro. Oo, yun na talaga. Kasi ang tagal eh. Yung parang last ko, 3 months, 4 months ago. So, medyo na-busy ako. And then, si Carl, ikaw, tsaka si Ella yung nag-backup. So, thank you, guys. So, ngayon, excited ako ulit kasi ang tagal kong hindi natuto sa ating mga OFE, di ba? Ayan. So, yun. So, pero sabi ni Direk, before daw natin introduce yung special guest natin for tonight. So, we do some recap. So, yung last episode natin is with Miss Honey Rachel Rivera of Peak Essentials, na kung saan she shared her real estate journey in Dubai to founding her own brand, offering integrated marketing, creative production, and custom merchandise. And ang galing talaga niya kasi naging one-stop shop siya. So parang, kumbaga, nag-start siya within the real estate and then eventually nag-scale siya into other services. So kasi sa business, no, parang minsan, ito talaga yung target mo. Pero nung pag nandun ka na doon sa actual na business mo, bigla mo makikita, uy, may opportunity pala to scale or to jump doon sa ibang services. So, ang nangyayari, nagpo-focus sila doon or mag-scale nga sila. So, iba-iba eh. Kanya-kanyang diskarte yung mga ating mga entreps or yung mga OFE natin, di ba? So, ngayon titingnan natin kung sino naman yung ano naman yung business nitong guest natin for tonight. So, mula sa pagiging isang consultant at sales coordinator, nakamit niyang tagumpay at itinaguyod ang isang pangalan sa industriya ng jewelry at events. So without further ado, let us all welcome Miss Donna Carilejo Hajar of DNR Pure Jewels and DNR Elegant Events. Ayan. Hello. Hello. Good evening. Good evening dyan, no? Good evening. Good morning, good afternoon, good evening. Pwede yan kasi talagang ano to eh. Kumbaga, global tayo, kumbaga. Yes. Hi Donna, kamusta? Ito, okay naman po and everything is good so far. Pero alam niyo naman siguro yung balita ngayon dito, di ba? So hopefully soon it will be okay. Oo, yun nga, totoo no. So doon nga, no, doon muna tayo. Yun nga, kasi medyo magulo yung situation, pero I've heard merong peace talks na nangyayari. So sana tuloy-tuloy na or matapos na to kung ano man yung issue. Kasi parang nadadamay yung ibang country na hindi naman dapat madamay. Kaso nandyan na. Oo. So stay safe. So mga ka-OFP natin na nasa UAE or near the area. So please stay safe. So ayun. Sige. Cheska, ikaw na. Ayun. So, syempre, una, we're thankful kay Miss Donna for allowing us to interview her. Syempre, alam natin na marami tayong matututunan for this night and I'm so excited sa lahat ng maririnig natin na insights, lessons, iba sa mga pinagdaanan ni Miss Donna before mabuo yung DNR Pure Jewels, tsaka yung DNR Elegant Events. Actually, may mga nakita na akong sneak peek dun sa presentation natin. And I'm so excited na mapagkwentuhan yung mga yon. Pero before all of that, Ms. Donna, pwede mo pang i-share sa amin kung ano yung work mo before na hindi ka pa pumupunta ng abroad or hindi ka pa nagiging OFW. And bakit ka nag-decide na pumunta sa Dubai? Ano po ba yung goal mo nun? Yung main goal?
Well, actually, after I graduated in college, nag-work ako as a junior consultant in an immigration company for Canada. So it's actually based in Iloilo City. So siguro nag-work ako doon like almost 3 to 4 years then after my graduation. After that, yung brother ko kasi nasa Qatar siya nun. He was working in one company. And sabi niya sa akin, naghahanap daw yung boss niya ng accountant and empleyado for their company. So I don't have any experience. Mahina ako sa math actually. Wala akong idea with math. It's my weakest subject in school, you know. So ang akin lang is gusto ko lang pumunta doon. Gusto ko lang ma-experience yung working abroad and to travel. Kasi isa yun sa goal ko eh. Yung, alam mo yun, to travel around the world. Mm. Ganun siya. Yes. So, yeah, pumunta ako ng Qatar and I worked there as accountant. Actually, it's ng chain of salons. Marami silang branches. And it's around 11 branches of salons, iba't ibang city yon sa Qatar. So, yung job ko is to check every cashier kung magkano yung income na pumapasok sa kanila daily, ganyan. Anyway, may proper training naman silang ginawa sa akin. And then, nag-work din ako, after Qatar, actually, nag-work din ako sa Dubai. Nag-travel na ako ng Dubai. And e-commerce company naman yung pinag-workan ko. Like, if you're familiar with Amazon ngayon, dati kasi, they are called stock.com. So, binili sila, naging Amazon na sila. And I was working there for how many months. Parang yun, siguro yun yung parang naging stepping stone ko to be here right now. Yun yung mga naging experience ko so far. Ganun pa pala. Nag-work din ako in waterproofing company. Ang dami kong mga naging experiences. Waterproofing company, and it's really far from kung ano man yung mga experience ko previously. So, wala, parang nag-explore lang din ako. Siyempre, pag once kasi nasa abroad ka na, hindi mo na kailangan mamili kung ano yung work na dapat mo pasukan. So Donna, may tanong ako, pero from Qatar, tumalong ka ng Dubai. So yung family mo, kapatid, di ba? Tama ba? Kapatid? Brother, yes. So yung brother mo nando sa Qatar. Pero ano yun? Meron nag-offer sa'yo ng job? Oo, bali in-interview, you mean sa Dubai? Sa Dubai, oo. Meron akong friend nandito sa Dubai noon. He told me na better na lang na wag ka na lang muna umuwi ng Pilipinas. Kasi malapit lang daw yung Doha tsaka Dubai. Okay. Sabi ko, oo nga naman, anong gagawin ko sa Pilipinas pag umuwi ako? Sabi niya, hayaan mo, madali lang makahanap ng work dito at marami ditong mga trabaho. On that time, it's like around 2014, 2015, late 2014, yan. Okay. So sabi ko, okay, I'll try. Pero syempre, yung parang purpose ko lang din nun is, ayoko umuwi ng Pilipinas na luhaan. Yung parang gusto ko siyang i-take yung opportunity since na may nag-o-offer naman na, okay, pumunta ka na lang ng Dubai, tulungan kitang maghanap ng work pagdating mo dito. So, ginawa ko na siya. Okay. So, okay din kasi kumbaga yun yung stepping stone, 'di ba? Parang kumbaga hindi pa set talaga yung career mo. So might as well explore hanggang sa makita mo yung ano yung talagang gusto mo. Oo. Pero after that, so how many years ka naging namasukan, 'di ba, na employee? What made you decide to start a business? And paano nakatulong yung different experiences mo, tsaka yung educational management at biology mo, di ba? So, medyo scattered across, di ba? Na parang iba-iba eh. Tapos, paano mo sabi, okay, ito na yung business ko, tapos nagamit mo yung mga experience? Okay, so, my sister, she was working in Hong Kong that time. Ang sabi, nasa Dubai na ako. So, since may experience na ako sa e-commerce, more on customer service, telesales, alam mo yung parang call center, Eclabouche sa Pilipinas. Parang ganun din siya eh. So, sabi ng sister ko, try mo kaya magbenta ng gold dyan sa Dubai. Sabi ko, paano?
wala naman akong saan ako kukuha. Saan ako kukuha ng supply, yung gagawin ko, kailangan niya ng mga license and everything, paano yan? Sabi niya sa'kin, basta hanapan mo ng paraan kasi dito sa Hong Kong, sabi niya sa'kin, maganda dito yung bentahan ng alahas, yung iba ino-online nila. So since may experience naman ako sa e-commerce, parang dun ako nagkaroon ng idea na sabi ko, sige try ko. And that time, kaka-start pa lang nun ng Facebook Live. In 2015, parang dun pa lang nag-start yung live streaming ng Facebook. So, may mga nakikita na ako ng mga nagla-live. Sabi ko, pwede ko sigurong i-try yung live ng Facebook to sell whatever item na meron ako. So, parang nag-explore lang ako. Nasa bahay lang ako that time. Kasi parang sabi ko, habang employee ako sa mga companies na pinag-workan ko, lagi na lang akong top seller. Every time. So, sabi ng partner ko, sabi niya sa akin, why don't you try to do it by yourself? Sabi niya sa akin. Kasi, hindi kasi, kumbaga dito kasi parang hindi ka nako-compensate ng maayos even though you're the best seller, even though you're good at what you do, parang hindi ka compensated kung ano yung nararapat sa'yo that time. So, sabi ko, okay, itatry ko. Pero that time kasi parang wala pa akong budget. Kasi wala talaga. So, kumbaga, yun yung parang naging start ko na even though napakalayo ng educational background ko and everything, siguro through experience na lang, nakatulong din yung mga naging work experience ko through the years. And it helped me na maging focus sa kung ano yung ginagawa. Kasi sa biology, kailangan focus ka eh. Focus ka at kailangan meron kang patience sa lahat ng ginagawa mo. Kasi plano ko nun maging doktor eh. Oh, Diba? Parang sayang. diba? So parang lahat dapat patience, understanding sa mga bagay-bagay. Yun yung parang naging way ko na kailangan ko talagang gamitin kahit konting experience na meron ako with the education that I had. Yung gano'n. So, nakakatuwa naman po, no? Jump talaga yung experiences. Oo. Pero, yun po, ano po ba yung naging pinaka-inspiration nyo sa pagtatayo ng Pure Jewels? And syempre, pati na rin po yung Elegant Events. Kasi, kung titignan po natin, parang medyo malayo si jewelry sa events. Di ba po? Tsaka yung biology. So, paano po yung kaya yun? biology, tsaka yung Yes. Sa DNR Jump Pure- talaga siya. Pero ang galing. Yeah, sa DNR Pure Jewels kasi, all through the years, yung ginagawa namin, nag-sponsor kami ng mga artista, vloggers, kumukuha kami para maging ambassador ng brand namin. Like for example, last time nagdala kami ng mga artista dito, sila yung magpo-promote, pictorial, ganito, ganyan. So, isa yun yung parang sinasabi nila sa amin na since na meron ka ng capability to bring artists to promote your brand, why don't you try to go with an events? So that time, plano ko lang talaga is to bring TJ and KZ para mag-promote ng business namin. So, after we talked to them and to the management, sabi ng manager niya, meron kasi silang concert. Yun lang yung kaka-start ng Sarili Nating Mundo concert nila sa Pilipinas. Sabi niya, meron kasi silang concert ngayon, which is Sarili Nating Mundo with KZ. If you want, and if you're open with the idea, we will bring them to Dubai and do the concert. So that time, wala naman kaming idea sa events. We don't have any single idea about doing concerts or whatever. Yung alam lang namin is to bring artists, to promote our business, ganun lang. So sabi ng partner ko, why not? Let's try to venture new things. Para siyang, when we started the events, especially with the concert, wala, zero experience, zero knowledge. Although na mahilig ako manood ng concerts pero in terms of yung mga iba't ibang bagay regarding sa concerts, wala akong idea. So, parang yun, naging
help din yun para sa jewelry business namin kasi parang mas naging na-boost through the concerts. Kasi during the concert, fina-flash namin yung jewelry business, yung brand namin. So parang sa dami ng taong nanonood, nakikita din nila kung ano yung other business namin. Same way Pero like how we are promoting it. doon na may question ako, may follow-up ako. So, nauna ang events, then, Jewelry. jewelry, sorry. Nauna ang Yes. jewelry, then events. Gaano kahaba yung gap nung dalawa bago nagbukas? Ang layo. It's like almost 10 years. Wow, okay. Yeah. Okay. Kasi we just started in 2025. Last year lang kami nag-start ng events eh. Last year lang. So, we started the DNR Pure Jewels 2015. So, almost 10 years, yeah. Oh, Matagal na rin po pala. Matagal. Oo. So yun yung kanina katulad pinag-uusapan natin kanina, Cheska, 'di ba? So yung previous guest natin, real estate din, bigla nagkaroon siya ng marketing agency. So si Donna naman from jewelry, dahil nga kumbaga na-focus niya na hit niya na yung market niya sa jewelry. From that, nagkaroon siya ng idea na bakit hindi ko pasukin yung events? Kasi nga, medyo malapit, 'di ba? So, naging opportunity for her to scale outside nung kanyang core business, which is nakakatuwa kasi ngayon, yun nga, nadadala niya yung mga yung mga artist natin sa Dubai. Ayun, katulad niya, no? Sino ba yung pogi na yan? Parang lamang lang sa akin ng mga 2 paligo siguro to. Yan yung first concert namin nga, yung Sarili Nating Mundo. And luckily, as in super na-shock din kami. Siyempre, first-timer kami to do events, to do concerts specifically. Like, grabe, nung nilabas na namin yung ticketing, grabe yung kaba ko nun. I was not in Dubai, actually. Nasa Germany yata ako nung time na yun, like, vacation. Talagang umalis ako kasi kinakabahan ako. It's not small money. Maga parang nag-invest talaga kami ng bongga. At kung malugi man yun, talaga kami. Sabi ko, finger cross. So, na-shock din ako sa ng tao na when we show them already na, ayan na, ticketing na, ganito, ganyan. In just less than, siguro less than 24 hours. Not even half. Sold out? Yeah. It's almost sold out. Like 85% was sold on the same day. So, parang pwede ka nang magpahinga. Sabi ko, grabe, hindi ko ina-expect na ganun siya kabilis at ganun siya, kumbaga alam mo yung parang sa 10 years mong nag-work, sa concert, in just few hours, biglang ganun na. Grabe yung difference. First time pa. At first time pa. No? So talaga hindi ka madadala kasi first time okay, di ba, successful. So pwedeng i-scale. Pero sige, pag-usapan na natin yung products, no, Donna. So can you share us yung products or may services din ba yung Pure Jewels tsaka yung... So alam na natin yung events kasi concerts kayo. Pero pag-usapan natin yung alahas. Tingin ko ito yung kanina pang gustong pag-usapan ni Cheske. For the DNR Pure Jewels kasi we are doing online. Meron kaming live selling always. So it's more on 18 karat pure gold. We have also silver items and eventually, actually, nagkaroon kami ng sarili naming brand ng relo. So we call it DNR Watch. Iba't-iba na po siyang varieties. Meron kaming leather, meron kaming stainless steel, Japan movement, and many things. Wow. So yung nakikita nyo sa screen actually, yan yung ginawa namin for the Independence Day ng Philippines. Kasi that time, meron kasi ditong tinatawag na kalayaan dito sa UAE. Like every year, they are doing it for Filipinos, Independence Day. So, we tried to do something na magiging kumbaga yung mga Pilipino, pag nakita nila, bibili talaga sila kasi it's for Philippines. So, yan yung ginawa namin. We are creating designs for watches. And ayun, nilalabas namin siya. Meron kaming cheaper prices, meron kaming middle, meron kaming expensive from battery operated to automatic.
luxury items. Pero own brand na siya. Own brand na siya namin. Donna, nag-shipping kayo worldwide? Asking for a friend? Actually, yes, we do. Pero ngayon, sa situation, parang nag-ano muna kami. Pass muna. Lie low muna. Oh, okay. Ganda ganda ng watch Na pag Very nakita mo pa yung Filipino. mga automatic namin for men, Oh, masasabi mo na yung quality, you will be shocked. patay tayo dyan, automatic pa. Parang Tito John, ikaw talaga yung may Oo gusto nga eh. pag-usapan. pang tito watches yung ano eh. Nagpo-customize din kami ng jewelries. Like, for example, same with my necklace. So, yung logo namin, kinostomize namin siya. Ganun din. Like, for example, you want to do something na customized names or anything na design, we do that also. Pero Donna, 'di ba lately yung latest news is yung gold 'di ba nag-akyatan. So, paano mo manage yung pricing niyan? Kasi syempre gold 'di ba? Gold and silver talagang pumalo 'yan. So, paano yung ganun? Talagang kailangan niyo din iakyat yung benta kasi Dumating kami sa point na everyday nag-change kami ng price. wow. Exactly. Kasi, as in, grabe eh. Walang oras parang umaakyat lang din yung rate. Hindi siya bumababa. So, parang yung mga tao din, hindi rin nga sa mga kababayan natin kasi most of our customers are all Filipinos. And most of them, parang tinatamad na silang lumabas ng bahay to buy items or whatever. Kaya nanonood na lang sila online. Comment mine! So, automatic, i-deliver lang sa kanila. So, ganun yung nangyayari. At I'm really thankful din sa mga customers namin kasi kahit alam nila na pamahal ng pamahal yung gold, hindi sila nanghihinayang bumili kasi alam nilang investment siya. Yes. Yeah, yun din yung advantage ng jewelry business. Isa din yun sa nagpatagal din ng business namin kasi alam din ng mga tao na mapapakinabangan din nila yung binibili nila eh. True. In the future. So lalo na nakikita nila na pamahal ng pamahal. Kumbaga kung nabili nila noon ng napakamura, imagine mo na lang kung magkano na siya ngayon kapag binenta nila yung gold nila. Ganun. Nakakatawa po, no? Parang nung una pa lang, simpleng simulan, natatakot ka pa ako, di ba, mag-start. Pero, ang galing kasi naging ano talaga siya. Sa jewelry business namin, if only you know how we started, like 3,500 dirhams lang. Yun lang yung pinaka pera na meron kami ng partner ko. So, nung nag-start kami ng live, kumbaga nung nag-start ako ng live selling, yung 3,500 na yun, pinagkakasya pa namin yun. Kung ano ba yung item na ipapakita ko sa live. So, anong mabibili mo sa 3,500? I just bought one pair of earrings, one necklace with pendant, isang bracelet, yun lang. Kasi 3,500 lang siya eh. Ngayon, nung nag-start akong mag-live, ang daming nag-mine. Hindi ko ina-expect, tsaka personal Facebook ko pa yung gamit ko nun. Ang daming nag-mine and then, iisip ko nun, paano ko madideliveran ng mga items tong mga to? If I only have one item per, isang pair lang ng earrings, isang necklace lang, ganyan. So yung ginawa namin, it's funny kasi, kukunin ko na yung details ng customer, i-deliver namin yun, get the money, and we need to find the same exact item para ma-deliver to the other customers na nag-mine din sa item na yun. Even though it's not gonna be same price anymore, it's not gonna be same grams or weight of the item, okay lang kahit malugi. As long as ma-deliver namin yung order ng customer, dun kami nag-start eh. So, ganun lang siya, rolling until here we are. Loka na siya. Ang galing kasi biro mo, sobrang ang tiyaga niyo po dun like from 3,500 dirhams pinagkasya na, then tiyaga lang sa pagla-live, sa pagde-deliver, talagang do or die yung nangyari dun sa parang unang stages ng DNR Jewelries. And napansin ko naman po na talagang trusted brand na siya
in UAE. Kasi yun napakita nga po natin kanina, like yung mga artista na talagang artista-influencer na dumadayo pa dyan just to buy gold, 'di ba? Kasi as a form of investment. Pero question ko na lang din for others reference, Miss Donna, paano nyo ba na-build yung pagka-reputable ng brand nyo? Kasi syempre, 'di ba, may possibility na hindi lang kayo yung jewelry store na puro Pinoy yung bumibili dyan. So, paano nyo po na-build yung reputable brand ng DNR? And ano po ba yung pinagkaiba ng DNR sa ibang brands or sa ibang shops, jewelry shops? For us, actually, we value our customers. Honest lang din kami in terms of giving them the prices. We are honest in telling them what kind of items they will be getting. Kung meron silang complaint, we make sure that we are giving them the satisfaction na kailangan nila. Not only with jewelries, not only with our watches. Pag sinasabi namin na good quality ang product, we make sure that it's 100% good quality. Siguro, pinaka-main din doon is once a seller is honest to the buyers, buyers will keep coming back. Once the seller satisfied the customers, they will keep coming back. Kasi yun yung pinaka-start nun eh. Pag hindi ka satisfied, bakit? Babalik ka ba? Bibili ka ba ulit? Yun yung, kumbaga, yung satisfaction ng clients, ng customers is the most important thing for us. If you're not satisfied with us, wala, mawawalan kami ng customer. Ganun. So para naging word of mouth yung datingan eh, no? Kasi for me kunyari ako bibili ako ng like jewelries, like yung medyo kasi mahal to eh, 'di ba? Hindi man to yung parang damit lang na kahit saan pwede kang bumili and then okay lang. Pero since dahil ano nga siya, luxury na siya, 'di ba? We can call it luxury kasi nga jewelry eh, 'di ba? So medyo ano ka, kumbaga mapili ka na kung saan ka bibili. Now, if I am buying, doon ako sa yung re-refer ako nung mga kaibigan ko. Kasi nga, proven and tested na siya na parang, oy, doon kaila DNR. Nakabili na ako dyan. Okay dyan. Maganda yung service. Talagang very patient sila sa akin. Nung pag may marami akong inquiries, sinasagot nila. Ano yung gusto kong size, masasagot nila. So, kumbaga ganun eh, di ba? Parang, medyo particular tong industry ni Donna eh, na parang hindi siya yung parang okay, bulk selling, okay lang, di ba? Na parang hindi iubra yung ganon, feeling ko. Kasi nga, importante rin yung, tama ka, importante din yung sasabihin ng iba. Yes. Referrals, ganyan. Yes. Kasi pag, once na may masama na silang experience sa'yo, kunyari, may isang customer dyan na gustong bumili at narinig nila na, uy, wag kang bumili dyan sa DNR kasi hindi maganda yung services na meron sila, hindi maganda. It will affect you. It will affect us also. Kakalat na siya. Yes, Kakalat I siya. agree. Oo. So, doon tayo sa customer satisfaction, no, Donna? Kasi nabanggit mo nga yun na parang kailangan maganda. First, na-experience mo na ba na mabigyan ka ng bad feedback? Paano mo to nireakan? And second is, paano mo may make sure na nasasatisfy mo yung customer? Yan yung dalawang question. Times when we started, grabe, ang daming negative na feedback din. Hindi naman, in every business, hindi naman always good eh. Hindi naman lahat perfect. There will always be room for improvement. So, syempre, it's natural to get negative feedback. So nangyayari, for example, if one customer is complaining, papalitan talaga namin yun. Even if it means that we will lose some amount. So we will change the item. Aside from that, magbibigay pa kami ng freebies. Ay, wow. You know naman yung, kumbaga, naman yung mga kababayan natin, di ba? Pag merong freebies yan, tunay. Masaya talaga yan sila. Tunay. So, syempre, gusto mo din na hindi sila maging sad sa binili nila. Minsan kasi di mo rin maiiwasan na, kunyari, bumili ka ng silver. Not all people will understand what silver is. Correct. Kumbaga, di ba, merong rhodium, merong normal silver. Yung rhodium, yun yung parang dark in color siya.
na hindi na siya nag-change ng color. Pero yung normal silver, nagta-tarnish din yun, pero lilinisan mo lang. So yung iba, hindi nila yun naintindihan. And they will keep complaining na, ma'am, nangitim po yung silver ko, ganyan. So not everyone understand what silver is. So you really need to be patient in making them understand, ma'am, ganito po yung silver, kayaan mo, papadala na lang kita ng silver cleaner, mga ganyan ba? So we will send the customer those items para at least kahit papano, binigyan na namin sila ng idea what kind of items they bought. At the same time, binigyan pa namin sila ng item kung kailan or kung ano yung magagamit nila to make their item shiny again. Yeah, yung longevity, no? Grabe yung Oo. customer service, no? May silver ka na, may freebie ka pa. Grabe. Actually, hindi yung... Kahit minsan malugi na okay lang as long as, sige ma'am, basta babalik kayo ha. Buti na lang din yung ganun kesa naman na mawalan ka ng customer, kakalat siya. Hindi na dadami ng dadami. Yung bigay. Donna, may question. Ito, curious ko talagang question to eh. Yung sa silver, ano yung 925? Ano ibig sabihin? 925, it's 92.5% yung gold niya. Tapos yung the remaining are made of copper. Oh, okay. Yung pureness pala yun. Pureness yun, oo. Oh. So meron tayong tinatawag na, yung rhodium naman, yun yung parang 99% siya. Kaya medyo dark in color. Pero ako parang mas gusto ko pa din yung 95. Ayoko yung darker color. Siguro same with what you're wearing. I'm sorry, I thought it's silver. Yung parang Okay. so Pero pwede doon na, kung global yung yung delivery, baka pwede ko magsuot. Hindi, mas bagay sa iyo, sir. Mas bagay sa iyo, gold. Mas bagay sa iyo. Patay tayo dyan. Bentahan pa yata. Ano niyo po nalalaman if bagay sa isang tao yung gold or silver? Lang, makikita mo din yun siguro sa personality niya. Sir, kasi parang nakikita ko parang hindi bagay yung silver eh. Parang alam mo yung datingan yayamanin. Wow. Yayamanin. Tama po yan. Yayamanin sa utang tayo. Cheska dyan. Tayo dyan. No. Pero ang galing po, no? Super na-appreciate ko yung top-notch na customer service. Kasi actually, dapat kayo na mo siya sasabihin. Yung sa una pa lang na kwento ni Miss Donna, yung una-una pa lang live nila, talagang top-notch na yung customer service. And from the very beginning, nadala nila yon until this time na lumalago na talaga and malago na talaga yung business. Pero for sure naman, meron dyan maka-challenges na nag-a-appear, Miss Donna. Siyempre, parte na yun ng pagninegosyo, di ba po? Can you share with us kung ano po yung pinakamalaking challenge or hamon na kinaharap mo, hindi lang doon sa industry ng jewelry, but also sa events? Well, siguro in terms of jewelries, online kasi. So alam mo naman online, minsan nagkakaroon ng ban. Yes. Or sa Facebook, it's not allowed to mention any brands kapag ka nagbebenta. Most of our item before, especially sa gold, meron tayong mga, yung mga branded item na golden. I will not say it. Minsan, binaban talaga yon. So, minsan, kaya from Facebook, we shifted into TikTok. Kasi sa Philippines, it's okay. You have like TikTok live with basket and so on, so forth. Dito kasi sa Dubai, walang ganun. Walang basket-basket. Hindi siya tulad sa Pilipinas. Like yung TikTok dito, konti mo lang kunyari nakadamit ka, tapos meron brand yan, automatic yan. Wala. I-exit ka na. Hindi na. Ban agad. Ban ka agad. No? Oo. So, ilang beses din kaming nag-change ng page just to keep going. Kumbaga, yung mga followers namin on our previous pages, nawala na. Again, gagawa ka na naman ng panibago. So, siguro yun talaga yung pinaka-worst na pagsubok na experience namin kasi hindi naman lahat makikita kanila agad eh. Especially online platform, not everyone will see you right away. Except na lang kung magbo-boost ka. But kasi sa amin, kami, hindi kami yung nagbo-boost. Organic.
more on organic kami. And we believe in these things. Kasi pag nagbo-boost, minsan gagastos ka din, pero hindi naman sure kung tamang tao ba yung mapupuntahan sa boosting na ginawa mo. At least True. pag organic, alam mo kung sino yung target mo eh. Doon ka magfo-focus. And with the events naman, syempre, you have to invest a lot of money from the beginning without even making sure, hindi ka sure kung magiging successful ba yung magiging concert nito eh. Hindi mo sure kung makakabawi ka ba. Especially with the events sa concert scene kasi, lahat, hindi kami kumuha, from the beginning, never kami kumuha ng partners, like solo. It means from the flight tickets of the artists from Philippines going here, everything yon, yung production, yung venue, everything on us. So it's a risk, 100%. So we will be just depending on people if they will watch, they will buy ticket or not. Pag hindi, what to do? That's business. Sometimes you lose, sometimes you win. If you will not take the risk, wala ding mangyayari. Ganun. Yes. Risk It All by Bruno Mars. Pero ang galing po na, well, ganun talaga sa business. Hindi siya katulad, no? Medyo malayo po yung concept ng jewelry doon sa events mismo. Kasi kapag sa events, invest ka talaga agad. Though, sa jewelry, mag-i-invest ka din. Pero, mabilis yung balik eh, kasi kikita ka agad. Diba? Oo. Doon sa events, parang do or die din. Kasi hindi mo sure kung bebenta talaga yung event or not. Though, talagang kilala naman yung mga artists na inaano natin. Pero, syempre, hindi mo pa din alam eh. So, Hindi mo siguro, pakita natin. Yes. Pakita natin yung mga events na nandito. Ayan. Lahat po ba to? As in, na-handle nyo na yung events po nila? Actually, it's supposed to happen this May. Etong All-Star. Oh. Yeah. Mhm. It's actually Grabe. supposed to this May, pero hindi na siya matutuloy because of the situation. So we have to move the schedule. And it's very difficult to find vacant month na lahat sila available. Kasi all of them, they have their own schedules din eh. Yes. So we have to find another schedule for them, each of them, para sa next na gagawin namin. Most probably, it will happen next year na siya. Okay. Kaya po nagulat ako ng una, Miss Tona, kasi nakita ko po yung lahat. Syempre, bimigatin yun. Kilala ko yung mga nasa picture. So, nagulat talaga ako na, wow, napagsama-sama sa isang date. Like, as in, isahan lahat sila. Ano po to? May tickets na po ba kayo na sell? Or, Wala pa. Never yun. pa namin yan na-start. Kasi we supposed to announce it last March. Pero nung March kasi, nag-start na dito yung mga pangyayari. So, hindi na siya namin. Hindi na siya namin. And yung management mismo nagsabi na if the situation is really bad, then we have to postpone it. We don't want to risk naman the artist also. Correct. Yes. Also, ito pa po. Yes. Stardust. Our grabe. the third concerts that we had, September. Bali, first po yung kay TJ. Then next po, Dayonela. Oh. Ito. Nag-Dayonela kami. Ay, Nag-Dayonela kami. Yeah, ito. Yan. And yung third, yung Kapot. Bali, 3 events pa lang po ba? Or meron na po 3 events pa lang, yung major. Yes. Galing. Oh my gosh. Mga bibigatin po talaga yung mga inaano nyo. Yung mga Filipino artists, super support natin yan. Kasi nag-boom talaga yung OPM. Ulit, nung nag-enter sila sa eksena. Malaking tulong din po yung TikTok eh, no? Kasi parang sobrang daming sumikat na artist natin sa TikTok na talagang mas na lumabas yung mga very, very talented na Pinoy. So, ang galing. So, galing. Galing. Hindi ako makapaniwala talaga. Sobrang
Siyempre, kilala ko na po sila dito sa Pinas and somehow medyo fan na din nila ako. I'm fan of their music. So, very, very, naka-interact niya na sila. And, yeah. Doon na yung doon sa, yun nga, no, sabi mo kasi sa events, di ba? Parang front-load, kumbaga front-loaded yung Yes. gastos eh. Mm-mm. Sa jewelry ba, dati, paano pa ginagawa mo? Pre-selling or kumukuha ka din ng supply from others, then tsaka mo ibibenta? Mhm. Yes, we're getting supplies. May supplier kami for gold. And pag live selling, it's more on live selling. So from only me doing the live, eventually we had employees already doing that for us. So they're selling every day. And so far, without the employees that we had for the past 10 years, siguro, until now, sila pa din yung mga empleyado namin. Wow. Wow. Yes. So siguro, grabe din yung thankful din kami sa kanila because they stayed this long. Yung iba, after their contract, finish na eh. So sila talaga, nagstay sila. And without them, for sure, we are not here also. Mm. So they are part of what we have, right? What we have right now. Mm-mm. Okay. So, 10 years na, di ba? Tama? 10 years? Yung trend ba ng uso nagbabago? Or dire-diretso pare-pareha siya? So, parang, paano ba? Meron bang changes na nangyayari? I know, yung prices fluctuates, right? Pero yung meron din bang ganon? May ganon din ba sa jewelry? Especially with the jewelries. Like, for example, ngayon, uso na yung Happy Hearts. Yung Happy Hearts design, yung mga ganyan. So, every time, we make sure also to check what is trending. Minsan, pag hindi namin siya nakikita sa market, kami mismo yung gumagawa. Like, we customize our own design basing on what is trending. So, yun din pala, yun din yung isa sa that make us unique. Kasi nga, kaya namin gawin yung mga bagay na hindi basta-basta nakuha ng seller. Oh, so may design, meron na rin ano ba tawag doon? Yung ano Parang jewelry designer. Oo, ganon. My husband doing it. Oh. Yeah, he was working before in a spare parts company. So more on spare parts siya. So alam mo yung more on techie siya eh. Techie kumbaga. Okay. Example, sa mga relo din namin, siya rin yan yung nagde-design. Like, ito yung gagawin, ito yung gagamitin nating glass for the watch, ito yung movement, ito yung gagamitin nating stainless steel and whatsoever. So, siya. Yan siya. Si sir. So, without him, from beginning, kasi dalawa kami nag-start, boyfriend-girlfriend pa kami nun, he supported me. Pero pareho kaming walang pera. When I started, as in super, like, siguro 1.5 lang kaming dalawa. And ako kasi hindi ako magaling, as I said earlier, I'm not good with numbers. Okay, magbibenta lang ako, pero I don't know how to calculate. Kunyari, binili ko yung item 5 dirham, bibenta ko lang siya ng 10 dirham. Sabi niya sa akin, lugi ka. Sabi ko, bakit? 5 dirhams ko siya binili, bibenta ko siya ng 10. Meron na tayong profit na 5. Sabi niya, no, the work doesn't work like that. You have to check how much you will spend for the printing, the receipt. Lahat yun. Kumbaga yun, wala akong idea. So, meron akong responsibility sa business, meron din siyang responsibility. Wherein both of us, kumbaga, we complete each other. Kaya siguro din, isa rin yun sa way na naging successful din yung businesses. Kasi one cannot work without the other. We are always partners. We may be partners as husband and wife right now, pero in terms of business, it's different. Kumbaga, partner pa din kami, pero we have our own responsibilities to take. Which is okay kasi nga na parang blending siya, 'di ba? Na parang yin and yang. So, sales doon na bahala ka mag-sales dahil yun yung expertise mo. Then yung operational side, yung admin side, 'di ba? Si husband yung gagawa kasi mas siya doon eh. Kumbaga, mas yun yung strengths niya. Yes. So, sabi nga nila, 'di ba? When you do partnership in terms of business, anything that you do,
kailangan talaga daw ano yan eh, magko-complement niyo yung each other's weaknesses and strengths, 'di ba? So which is good sa'yo kasi yun nga husband mo siya and then yung mga ayaw mo ginagawa niya, 'di ba? So which is maganda. Tapos nagamit niya pa yung pagbubutingting niya. Ngayon, gold na yung binubutingting niya. Although na syempre hindi mo rin maiiwasan na Yes. merong misunderstanding. Ganun talaga. Especially kami, we are husband and wife. So, minsan nagiging personal. Like for example, di ba? Like hindi mo maiiwasan na mag-aaway kami in terms of kunyari personal. Minsan, di ba, minsan Nadadala. naapektuhan ka sa work life eh. Hindi mo rin siya maiiwasan. Pero as time goes by, natutunan din namin sa isa't isa na if ever that we have problem or we have misunderstanding personal, dapat in business, it's out of the way. Kumbaga, iba yon, iba ito. Need to respect the property of being family and the property of whatever in the business. Parang ganun. Oh, That's what we mahirap learned in time yan. Pero of course, mahirap kasi all throughout magkasama kayo eh. So parang, cut off na. Boundaries. Oo, ano na, tapos na. Parehas kami ng, kumbaga not all the time, agree ka sa bawat Oo. idea ng isa't isa eh. Yes. Especially if he's different nationality. Mm. Iba yung mindset niya, iba rin yung mindset ko. Not all the True. time we are on the same page. So each of us also, we need to, sometimes we need to struggle with our patience. Kasi kung wala kaming patience sa isa't isa, siguro walang mangyayari. True. Yes. Exactly. So, grabe, no? Tapos sabi nga ni Tito Jun kanina, yin yang talaga. And nakakatawa kasi meron po kayong boundaries. Like, if work lang talaga. If yung, as in real partnership na. Siguro that's what we need to learn din. Especially sa mga ka-OFE natin na mga may business partner na partner din nila in real life. Kasi, patience daw talaga is the key. Wow. Yes. So, yun po. Eto, Miss Donna, alam ko namin super busy mo kasi dalawa yung business mo, dalawa yung brands na binibuild mo at the same time. And sa kabila po ng lahat ng achievements nyo, yan, paano pa po kayo nagpapahinga? Like, paano nyo pa po binabalance yung personal and professional life nyo? Kasi, handling two businesses, sobrang hassle na po yan eh. Parang natutulog ka pa po ba? Pero yun nga po, how do you handle? Actually, siguro before, mahirap siya. Right now kasi, last year, 2 years ago, I had my first baby. So parang naglaylo ako in terms of going to office. I was like more focused on taking care of him kasi first baby namin yun. So, ang ginagawa ko lang is like work from home. And whatever is important, for example, there's meeting or there is any business something, that's the time lang na pupunta ako ng office. Pero most of the time, even though I'm at home, tutok pa din ako kung ano yung responsibility ko. Like for example, getting the stocks, checking whose artist we will be bringing the next time. Lahat yon, I'm still doing it. And thankful din ako kasi we have employees who's really been helpful na kahit wala kami, nandun sila to take charge. They are properly trained. Whatever personal, meron pa rin kaming time to be with family, especially weekends. So, yung time na yon, no work. Focus only with family. Focus only with friends. Okay. Wala munang cellphone. Wala munang laptop. Walang anything about work. So, important din yon, time management. Meron akong time. Kunyari, ang husband ko, MWF, siya yung sa office, TTH, ako naman, mga ganyan. And Saturday, Sunday, it's us, alone, without work. So, siguro, yun din. Without our people also, we cannot do it then eh. So, it's for everyone. For everyone. Kumbaga slowly din eh, no? Pero kasi nung
for sure nung nag-uumpisa kayo doon na talagang malamang Mahirap. 24/7 talaga yun eh. Na, Kakaloka yan. oo. Lahat iyo eh. From CEO to pinakamababa, iyo yan eh. Oo, kailangan mo tingnan, hindi lang about work, kailangan mo din i-check yung mga tao mo, okay ba sila? Mm. Ano yung mga needs nila? Kasi if you don't make your employees happy, Mm. the Alis the talaga work yan. will not be successful. Yes, Kasi, correct. 'di ba, kailangan mo din silang, bago nila masatisfy yung iba, kailangan sila din satisfied. Yes. That's true. It reflects daw, 'di ba, sabi nila, especially on in the service business, it reflects daw yung service na nire-render nitong mga tao kung paano daw tinitreat nung may-ari or nung amo. Kasi kung if they are not treated Yes. well, most likely ganun din gagawin nila dun sa mga clients nyo, 'di ba? Na parang Yes, wala na exactly. silang pakali, wala silang concern kumbaga. Pero since yun nga, they've been staying for your company for so long, then it manifested or it reflects na talagang, uy, si Donna tsaka si husband talagang okay yung pamalalakad, di ba? Tsaka talagang happy sila sa kanilang business. So ito yung question ko ng sunod, Donna, is that yung mga aspiring entrepreneurs, no? So, syempre marami tayong gustong magnegosyo. At least nga ngayon medyo happy ako kasi nakikita ko dumadami rin naman yung nagsusubok na compare dati na medyo tabu pagdating sa business. So, for our fellow OFWs OFW man o hindi, no? Ano yung probably practical advice mo pag gusto nilang pumasok sa pagninegosyo? First thing na kailangan gawin is, of course, you have to trust yourself first na kaya mong gawin whatever you want to do. Always have faith. Importante yon. And make sure na maging honest ka lang in any craft, in any business, or in anything. For example, empleyado ka, be honest kasi everything will be paid off. Kung hindi ka honest, trustworthy, lahat yon babalik din sa'yo. So, do good always and always put God in the center of everything kasi there will be nothing wrong about that. It will always be the number one. Kailangan mo rin maging patient kasi kung hindi ka patient pagdating sa business, walang mangyayari. Always take the risk. Don't say no. If alam mo naman sa sarili mo na you can do it. At syempre, most especially, kailangan mo rin ng proper savings. Kasi not all the time, magiging okay yung business. Kailangan mo rin minsan na, kailangan mo rin talaga na mag-save for the future. Kasi hindi naman every time, kumbaga, not always nasa taas ka eh. Kailangan mo rin isipin na minsan bababa ka, at least ikaw nakapag-ipon ka, and in the end, meron kang mabubunot sa time man na pag dumating man yung time na bumaba ka. True. Yes. Kumbaga, emergency fund. Yes. Kailangan ng backup. So, nakakatawa. Backup. Pero sa amin talaga, we always put God first in the center of everything. Perfect. Well, gano'n naman po talaga dapat. Kasi Pero yun, aanhin mo yung marami kang kita, marami kang income, pero nanggaling lang siya sa lies. Hindi ka honest sa pagbebenta mo. Hindi ka truthful sa mga customers mo. So, money is just money. Pero, alam mo yun, yung experience na nakukuha ng mga tao through your service is the most important thing. Ibig sabihin, worth it kung ano man yung kinikita mo kasi you did good for everyone. Yes, exactly. Thank you so much, Ms. Donna, for the top 3 or mga practical advices natin for our OFEs or OFW na nanonood ngayon. I know they appreciate it and they will take it to their hearts, diba? Especially if they want to build a business. And before we end po, syempre, we'd love to support the business as well. So,
pwede niyo po bang i-share or i-plug ang inyong social media accounts, business pages, and paano po makikita ng mga consumers natin, customers natin, ang DNR products Yeah, or we are DNR always um, live in TikTok and in Facebook. That's gonna be a DNR Pure Jewels. You can check also our Instagram page. We have also our website www.drpurejewels.com and dnrelegantevents.com. So every day we have 2 sessions per live. Actually, we have from 9 a.m. up to 1 a.m. live every day. 1 So a.m. Oh. yeah, so it's Monday to Saturday. Sunday will be off, so they can watch us every day, Facebook and TikTok. And for our events, watch out because we will be having soon, especially this year, meron kaming big concerts coming up. I cannot say it right now, but it will be very big. Ayan. So Coming it will soon, mga ka-OFP. be Ayan. yes. And hopefully, Yun. you're still supporting us and we can do it. Yes, kaya. Pagka lumuwag na yan, for sure, kaya niyan doon na naniniwala ako na dadating talaga kayo dyan. Mas maraming events pang papasok. Diba? Maraming salamat. Yes. Galing. Oh. Ayun, so, yun, Sorry. nakakatuwa. Ayun, so first of all, Donna, thank you again for accepting our invitation and medyo nakaka-inspire, hindi lang medyo, talaga nakaka-inspire kasi talagang you've scaled from jewelry, events. Baka susunod pag ginis ka namin, meron ka na ulit bago. So, antayin natin yan. Yes. So, baka maybe 2 to 3 years from now, babantayan natin yung page mo. Kasi minsan nagko-call back kami na, oy, part 2 na tayo kasi meron ng bagong business. Yun. Or ano na yung continuation nung journey. Kasi nga, usually here in OFE experience, which is the term of experience, doon tayo sa kwentuhan nung paano ba. Hindi yung know-how, pero yung journey. Kasi yun talaga yung nakaka-inspire. Paano ka nagsimula? From Qatar, nag-e-commerce, biologists, iba-iba yung naging experience, di ba? Pero now, you're in jewelry and events. So, ayun. Maraming salamat. So, maybe, Donna, before we close this episode, meron ko bang gustong batiin? Gusto mo shout-out, si husband or others? Bigyan ka namin time. Okay, hello sa lahat ng mga nanonood sa atin today, tonight, or whatever time it is in your places. Hopefully, sa mga nag-experience natin, kahit saan man tayo sa mundo, we should not give up. And maraming salamat sa aking mga minamahal na empleyado from the jewelry and from the events. If not from you guys, we're not gonna be here today, up to date. And syempre, sa husband ko has always been supporting me all throughout, and to my family, to everyone around us. Maraming salamat. At sa mga friends namin na until now nandyan pa din from the beginning, thank you everyone. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat din. So ayun mga ka-OFP, so dito na po matatapos ang ating session for tonight. So abangan nyo po kami ulit next Thursday. Pero syempre bago kayo umalis, huwag nyo kalimutan mag-like, follow, and subscribe sa aming mga social media accounts. And don't forget to join our OFE Investing in Business community. So hanggang sa susunod na episode, bye-bye! Bye!